Unti-unting lumalakas ang ulan, at ang ihip ng hangin ay unti-unti na ring lumalakas. Marahil ay nagsisimula ng pumasok sa aming bayan ang super typhoon. Mula sa kusina ay may narinig akong tila ba mahinang hampas na paulit-ulit at nanggagaling sa aking silid sa itaas. Pansamantala kong iniwan ang aking pagkain at umakyat sa kwarto upang aking alamin kung ano ang ingay na iyon. Natuklasan kong nanggagaling pala sa bintanang salamin ng silid, at ang ingay ay gawa ng mga hampas ng katawan ng mga ibon na nagpupumilit makapasok sa aking silid, na sa bawat pagsisikap nilang makapasok ay humahampas lang ang kanilang katawan sa saradong salamin. Paulit-ulit at tila walang pagod silang lilipad at bubulusok papasok sa bintana na nauuwi lang sa kabiguan sapagkat sarado ang bintana. Lumalakas na ang hangin at ang buhos ng ulan ay lumalakas na rin. Basang-basa na ang mga ibon na nagsisiksikan sa gilid ng bintana. Nakadama ako ng awa at naisip ko, kung magtatagal pa sila doon sa labas, ay tiyak na sila'y mamamatay sa lakas ng hangin at ulan. Ano kaya ang pwede kong gawin upang sila ay tulungan? Alam ko na. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at maingat kong ibinukas ang salamin. Naisip ko, malaya na silang makakapasok ngayon sa loob at di na sila mapapahamak. Subalit nang makita nila ako, ay mabilis silang nagsilipad, papalayo, na halatang takot na takot. Muli akong nag-isip, alam ko na. Naglagay ako ng mga butil ng bigas at pinagliit-liit na tinapay mula sa gilid ng bintana sa labas hanggang papasok sa loob ng aking silid. Naisip ko, tiyak na gutom din sila at sa bawat pagtuka nila sa pagkain ay unti-unti silang makakapasok sa loob at sa ganun ay maliligtas sila. Pero ganoon pa rin, ayaw nilang pumasok dahil natatakot sila sa akin? Hinayaan ko lang na bukas ang bintana at muli kong binalikan ang aking pagkain sa kusina sa ibaba. Maya-maya pa ay muli kong inalam kung ano na ang nangyari. Marahil ay ligtas ng lahat ang mga ibon at ubos na rin ang pagkaing ikinalat ko sa aking silid. Pero nalungkot ako. Ni isang ibon ay walang nagtangkang pumasok sa aking bahay upang maligtas. Palihim ko silang pinagmasdan habang pilit na nagsisiksikan sa gilid ng aking bahay sa labas ng bintana, habang walang tigil na binabayo ng malakas na hangin at ulan. Labis na awa ang nadama ko para sa kanila. Pero talagang wala akong magawa. Kaya naisip ko, kung kaya ko lang maging ibon, edi sana ay malalapitan ko sila, makakausap ko sila at sasabihin ko sa kanila, magtiwala kayo sa akin. Pasok na kayo sa aking bahay at doon ay ligtas kayo. Pero ako ay tao at walang kakayahang maging ibon tulad nila. Sa gayong tagpo ay naisip ko, sadyang ang ating Diyos ay mahal na mahal tayo. Mula sa kanyang trono sa langit ay ninais niyang bumaba sa lupa at maging tao tulad natin. Sa anyo at pananalita ay tunay namang siya'y naging tao. Ipinakita at buong linaw na ipinahayag niya ang pag-ibig ng Diyos na sadyang laan para sa atin. Lahat ng hirap, paghamak, pati ng karamdaman ay kanyang kinuha upang di na tayo magdusa. Pero hanggang sa ngayon, napakarami pa rin ang ayaw maniwala, ayaw magtiwala. Hanggang kailan pa kaya sila magmamatigas at patuloy na lalayo sa tanging daan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan? Hanggang kailan?